halos hindi mo maipaliwanag. Kasi yung mga letra po, yung melodya, yung pagkaka-arrange po ng kanta, masasabi ko po, perfect eh. Wala ka nang pwede pang baguhin o idagdag. Ang sarap po sa pakiramdam na marinig ko po sa kalooban ng Diyos sa pagkakataon ito na hindi lang basta narinig ko yung awit. Kumbaga, isa po ako sa umaawit ngayon ng ang mga hasik. At ito po ay masasabi kong milyong salamat sa Diyos dahil kakaiba po talaga yung kanta, yung andun yung complete talinghaga, magmula sa simula, magmula sa intro hanggang katapusan. Ang sarap po sa pakiramdam. Kaya nga pag inuulit-ulit ko yung awit habang pinapractice, para kang lumulutang eh. Dahil meron kong pagtatanong eh. Pati ikaw na umaawit, ina-assess mo yung sarili mo eh. Parang may pagpapaalaala. Parang laging may pagtatanong sa sarili mo, ikaw ba? Nasa aral ka pa? Napakaganda po ng awit. Na-encourage po kasi ulit ako na sumali sa PNK, pero hindi ko po inaasahan na maitataon siya dito sa Search for the Voice. Kasi nung time na sinamahan ko yung anak ko para sumali sa PNK nung nakaraan, bago pa dumating ito, dito na-encourage po ako. Sabi ko, ba't hindi kaya ako ulit sumali sa PNK? Dahil ang last sali ko po ay PNK Season 2. Medyo matagal-tagal na, so na-miss ko pong umawit. Ngayon, nung nagre-ready na po ako ng song, ang title pa nga ay Habang May Buhay, pinapractice ko na po siya paulit-ulit. Nung nagsabi na po ako na ready na ako, biglang hold. Dahil nga lumabas itong programa na Search for the Voice behind the song. At natutuwa po ako dahil sa mismong mga hurado natin, kakaiba po yung mga naririnig kong mga payo sa kanila, mga suggestion pa nila, yung kanilang masasabi tungkol sa mga umawit. At meron akong isang narinig na salita na talagang pumatak sa isip ko, yung salitang ikakasal ang boses mo sa awit. Na hindi ko pa narinig sa kanino mang mga hurado sa labas. Talagang doon mo makikita may sinasamahan ng Diyos ang kapatirang ito dahil may wisdom lahat ng sinasabi. Lahat ng dalaw ng wisdom. Sa lahat po ng mga kapatid, magtumibay po tayo mga kapatid. Marami po kasing paraan ng Diyos. Alam naman po natin yan. Marami siyang paraan na ginagawa para po iparamdam sa atin na naririyan siya sa gitna natin. At isa na po yung mga awitin natin sa loob ng iglesia. Yung mga awit na kagaya po nito na nagbibigay ng lakas ng loob, nagbibigay sa atin ng inspirasyon na magpatuloy. Kasi po, marami pong pagsubok sa mundo eh. Pero sa pamamagitan ng awit, naiibsan yung bigat, napapaalalahanan tayong lahat. And masasabi ko po mga kapatid na sa iglesyang ito, pati po ang pagkakalikha ng mga awit, mararamdaman mo talaga. May espiritong sumasama sa ating lahat mga kapatid. Yun lang po. Salamat po sa Diyos. May aral na dala itong aming awit, may talinghaga itong mga hasik, may uri ng mga lupa. Dito ay binabanggit apat na puso ng mga nakikinig. Pusong tabing-daan, ito ang nakinig. Dumating ang kaaway, salita ay inalis. Hindi na ingatan, ito ay naiwaglit. Ito ngayon ang kanyang sa Diyos isusuri. Ang binhi ay ang salita ng Diyos na sa ating puso ay siyang tutubos. Dapat maingatan isa buhay na lubos upang magkabunga ng ating pagsunod.
batuhan, salita'y tinanggap. Sa unay may tuwa at mayroong galak. Ngunit di matibay dahil walang ugat. Sa tukso ay nadala, binhi ay nawala. Ang binhi ay ang salita ng Diyos na sa ating puso ay siyang tutubos. Dapat maingatan sa buhay na lubos upang magkabunga ng ating pagsunod. Sa lupang dawagan may nahulog ding binhi. Sa lakad ng buhay ito ay napighati. Ang lalaw at yaman higit na pinili. Lupang ay isang mabuting binhi. Ngunit may lupang timtiman at mabuting salita'y tinanggap ng may saya't ngiti. Ingatang lubha sa puso'y kinandili, pagtitiis naging bunga at lahat ng mabuti. Ang binhi ay ang salita ng Diyos na sa ating puso ay siyang tutubos. Dapat maingatan sa buhay na lubos upang magkabunga ng ating pagsunod. Ang binhi apat na pusong nasa talinghaga. Nag-iingat ka ba ng binhing salita? Naway laging dinggin ang mabuti. Balik